لله رب العالمين الذي رفع بهذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واكتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، كما أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخنا الحبيب إبراهيم مقداد، مدير معهد أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، الأساتذة الكرام، أولياء أمور الطلاب، الحضور جميعا، أيها الطلبة، طلبة كتاب الله عز وجل، أيها الخاتمون، أيها الكفار، أهنئكم جميعا على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها هذه الأمة، وهي نعمة القرآن الكريم. فالقرآن كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: نور نستقيم به في حياتنا الدنيوية، ونهتدي به في حياتنا الدينية، ونسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعله حجة علينا في الدنيا والآخرة. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Ya pengapungan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab sa nalimot tanong sa panggalaw-galaw tanong, pagkakalini tanong, pagsirasalan tanong sa kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Setiman untuk ayatan dan tinawag Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita yang tiba mga tao sa inidiklero Allah Subhanahu wa ta'ala inakatimu masagitan o ang mga tao. Iintawan Allah Subhanahu wa ta'ala, usiyakan Allah Subhanahu wa ta'ala: qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, aluga natsakan Allah Subhanahu wa ta'ala indawan. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
Sa Quran na nagdapit sa kanita shifaa'un lima fis sudur. Makauli sa kanusakit o puso. Wa huda nandututuro sa Quran. Wa rahmatun nandulimuno Allah Ta'ala sa Quran. Lil mu'minin sa kanong mga tao alang pagkinugutin palidiyali sa kanong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulianan ito na bitayon Allah Ta'ala, Qul daw ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, sabab sa kanong tupa kailihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sulimunin na nakatinguma sa kami. Fabidhalika falyafrahu, na nawagin sa kanila ng mga tao, wagin sa kanong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikakalinis niya, piyan nila ang ginawa nila. Huwa khayrun mimma yajma'un. Kaya nasabi na sa Quran na khayrun mimma yajma'un. Ya kamu sa kanulangan o tiwaangan o parahayasan sa dunya agalian o mga tao ang makwanin. Yan yung makna ng tenitaw. Ang gano Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanong Quran na nagwanin su jawami al-khayr, nagwanin su baraka. Yan yung makna na nagwanin su darong mawag. Kaya ginang-Quran na mapiyari lamang darong mawag sa kanong Quran. Sa timanan po ayatan, iko Allah Subhanahu wa Ta'ala, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ya katero silang mga musyrik na mengintu kadama katulon sa Quran siyasa kanu mama pimbangian ibansa ni. Siyasa kanu dua timan amasla ada pa apikiran ng Arab pagani yani makna na sumakkan manusumpan. Lagi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin siya ilin sa bansa na bansa sa galit. Bansa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-insan so amanin na min Bani Hashim. May tumunsuginan ni Qurasiyya. Ugay kaya na ilay sila ito ang mga musyrikin na menginto kadama katulong sa kanumama aarong bansa niya sa Taif, arong bansa niya sa Makkah. Kaya bidalo Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ito Muhammad mana rin sila pumbad-bad sa kanulimuno Allah Ta'ala sa kanila. Limuno kadnan kaya Muhammad, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sa kami ni Allah Ta'ala inimbad-bad, imbagi-bagi sa kanu uyagu-yagu lang ito sa dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Nag-iipuno namin ito Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatan usapan sa kanila liyattakhidha ba'duhum ba'dan sufriya, kandung mabali sukuman isa ang makagaya muna sa kanu kapuli. Yani makna na limuno Allah Ta'ala sa kanu manusia mga tao sa dunya ibida-bida tanu sa lele na uyag-uyag. Kagina umani isa na makagaya muna sa kanin sa kanu ijik ka muslimin, ijik ka manusia. So kawasa na nasisita din sa mga pagalingan ang mga miskinan. So mga miskinan, nasisita nila sa mga kawasa ang mga pagaling nila. Yan yung makna na umani isa na alam katagan nila sa kanudon. So migataw na nasisita ng migataw, yan ang mga tao ang mapamandon. Alam mga mulit ang mapamandon. So mga mulit na nasisita nila kung mapamandon sila ng migataw. Muhammad. Wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Nakadua ayat Allah Ta'ala sa Quran. Insulitun Allah Ta'ala yan yung makna sa Quran na yabi na temu amin ka magwan ka sa Quran. Mapayunin ka sa Quran sa dunya na sakain na kabitun amama. Nakambata ka sa hafidul Quran at dunay hafidul Quran na sakain na ka bantang alukas. Sakain na ka bantang ina. Kanakambata ka sa hafidul Quran. Paginayabi lang Allah Ta'ala na huwa khayrun mimma yajma'un. Yabi niya ng Quran niya sa kanunganin aparahayasan niya sa dunya palimunan ng mga tao. Ako ay humihingi ng paumanhin kung ako ay nagpagsalita ng mahaba na wikang Maguindanao dahil karamihan na nandito ay
yun ang kanilang ginagamit na wika. Kasi yung mga kapatid natin Maranao o Iranon, Maguindanao, magkakaintindihan niya sila. Pero magtatagalog na lang ako kahit pipilitin ko na lang magtagalog para walang uwian dito o uuwi dito na hindi nakakaintindi. Itong ginagawa natin ito na pag-aaral ng Quran, pagtuturo ng Quran ay ilagay natin sa puso natin na ito ay mas maigi, mas mainam ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mga bagay-bagay na mga mundo na gusto natin makamit dito sa dunia. Kaya kung sino man ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran ay siya ang taong pinakaswerte. Walillahi alhamd. Itong ginagawa natin, itong Ubay bin Ka'ab, nagsimula ito ng 1998. Sumunod sa pagbukas na Markaz Zayd bin Thabit noong 1995. Kung di ako nagkakamali, 1995 ang pagsimula ng Zayd bin Thabit at sumunod ang Ubay bin Ka'ab. Itong dalawang markaz na ito o ma'ahad na ito, dati tinatawag itong markaz, ngayon ay ma'ahad na. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin upang turuan ang mga anak nating mga Muslim, mga anak ng mga bangsamoro sa pagbabasa ng Quran at pagsasaulo nito. Pero ngayon nakikita natin, dahil sa juhud ng mga taong nag-aral ng Quran, ay makikita natin ngayon ay hindi lamang Ma'had Zayd bin Thabit sa Marawi o Ma'had Ubay bin Ka'ab dito sa Sultan Kudarat ang mga marakis Qur'aniyah. Bagkus sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, halos makikita tayo ng markas tahfidul Quran. Masyado nang dumami, walillahi alhamd. Pero kung titingnan natin mga kapatid sa Islam, hindi pa rin yan sapat. Kahit nakikita natin napakarami na ng marakis Qur'aniyah, pero sa tingin natin kulang pa rin, kinukulang pa rin tayo. Dahil ito ginagawa natin pagtarbiya ng tarbiya Qur'aniyah sa ating mga anak. Sa generation na susunod sa atin ay upang mapabuti natin ang tarbiyah Islamiyah dito sa Bangsamoro o sa Pilipinas. Ito ay bilang pag-ambag sa tinatawag na tarbiyah at ta'lim, ang pagtarbiyah sa mga bata kung paano sila maging tunay na Muslim, paano sila maging tunay na mananampalatayang Muslim, paano sila maging totoong matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano sila magiging tunay na mga hufadul Quran al-Karim, kung paano sila magiging Quran na yamshuna ala al-ard, sila yung mga Quran na naglalakad dito sa lupa. Mga kapatid sa Islam, kung titingnan natin ang mga tarbiyah na ginagawa ng mga Imaniyon, yung mga taong iba ang kanilang tinuturo, hindi Islam ang kanilang tinuturo. Marami na silang natarbiyah. Marami na silang nasirang buhay ng mga kabataan. Marami na mga anak ng mga bangsamoro na ngayon ay hindi na nagsasala. Marami ng babaeng anak ng bangsamoro na hindi na nagtatakip ng kaniyang aura dahil sa tarbiyah na nasa kabilang tarbiyah. Mga kapatid sa Islam, ito ang pakay natin kung bakit ginagawa natin ito, upang yung mga generation na susunod sa atin ay babalik sila sa sututuong tarbiyah na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, take note niyo ito. Hindi ko sinasabi na bawal ang pag-aaral ng anumang kursong makakabuti.
Kasi yung iba hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin. Wala tayong problema kung magkakaroon tayo ng isang doktor sa medisina o isang engineer. Pero yung engineer na yan ay hindi yan iiwan ng kahit isang sala sa kanyang buhay. Ang doktora o engineer na babae na hindi niya ipagkakalat ang kanyang aura sa mata ng mga tao. Wala tayong problema dyan. Wala tayong problema dyan sa mga ilmo na nakukuha natin. Kung ang makikita natin yung pang-anak ng Bangsamoro, kahit anuman ang kanyang kursong kinuha dito sa mundo, na kanyang pinapractice ng Islam ng tama, makikita mo yung engineer o anumang kurso na tinapos niya ay madalas siya nagbabasa ng Quran, madalas siya nagtatahajjud, madalas makikita mo siya sa masjid dahil nasa kanya ang tarbiyah Islamiyya. Wala tayong problema dyan. Kung magkakaroon tayo mga ganong mga tao, mga anak ng Bangsamoro, na i-practice nila ang Islam kahit anuman ang kanilang tinapos, wala tayong problema dyan. Ang problema lang natin, yung tarbiyah, kung paano yung karamihan sa mga batang Bangsamoro o batang mga Muslim na nag-aaral sa iba't ibang mga paaralan, sa pag-uwi nila, kahit yung kanilang lingwahe, kahit yung kanilang sariling salita ay hindi nila, ikahihiya nilang mag-Maguindanao, ikahihiya nilang mag-Iranon, dahil ang tingin nila sa salita nila ay hindi ito nakakasabay. Hinahihiya nila. Yan ang hulog-kinukundin natin. Yan ang pinipintasan natin, yung tarbiyah na yung Bangsamoro, anak ng Bangsamoro, Muslim ang kanyang tatay, Muslim o alim pa ang kanyang ama, alim na pa ang kanyang ina. Pagbalik niya pagkatapos niyang mag-aral ng anumang kurso ay naging malayo siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang inaayawan natin. Pero kung magkakaroon tayo ng anumang mga bata nagsisitapos na makakatulong sa pag-unlad ng bansa, makakatulong sila sa katahimikan ng bansang Bangsamoro, o makakatulong sila sa haligain ng Bangsamoro na kapayapaan dito sa ating lugar, inshallah subhanahu wa ta'ala hindi natin maging problema ito. Pero ang problema siya sa kamangagin niya sa Sarakaw, na sumangawat ng Bangsamoro ang galipatanan niyan, so alaman niyan, pagkatangka sila sa kanong panindigan ng Bangsamoro sabab sa itong kinapangagin nila. Tuba ikit na pagsabutan tanong, yun ang ating dapat na intindihin. Kasi baka sabihin ng iba, yung mga ustaz ngayon ay kinukundina nila yung pag-aaral ng English. Hindi. Pagkos inuutusan natin ng anak ng Bangsamoro na mag-aral ng kahit anong kurso, basta ang kanyang agama ay hindi niya magiging priority niya ang kanyang agama. Okay? Kaya mga kapatid sa Islam, itong ginagawa natin na tarbiyah sa ating mga anak, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ginagawa natin silang totoong mga umilin, totoong mananampalataya sa Allah. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kayong mga magulang, kayong mga kapatid ng mga batang nagsisitapos ngayon, nakakatang ng Quran, ay pinapangako namin sa inyo, inshallah subhanahu wa ta'ala, na sila ay 99.9% ay hindi na sila malulong sa masamang bisyo. Inshallah. Inshallah, ang mga batang nagsisitapos ng pag-aaral ng Quran, nakakasuno ng Quran, magiging ilaw ng tahanan niya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat tayo sa Allah na binigyan kayo ng mga anak na nasa ulo na ng Quran. Nasa puso na nila ang Quran. At inshallah subhanahu wa ta'ala, isasabuhay nila ang Quran. Ito ipangako nyo sa inyong mga magulang. Pagkatapos nyo may sa ulo ang Quran, ay huwag na kayong babalik sa kung anuman ang mga bagay na pinanggalingan ninyo hindi sa aya-aya sa Islam. Ipakita ninyo
sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa ating community Bangsamoro, na ang mga nagsisikapos ng Quran ay makakatulong sila sa kapayapaan, makakatulong sila sa kaunlaran, hindi sila maging sakit ng ulo ng ating lipunan. Ito ginagawa natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabalik natin sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab ng Allah, ang Quran, ay ito ang dapat natin gawin upang maibalik natin ang karangalan ng Islam. Kung makikita natin sa ngayon, mga panahon ngayon, masyado nang tinatapakan tayong mga Muslim. Kahit saan ay makikita natin na ang tingin ng mga ibang relihiyon sa atin, kahit yung mga Muslim na walang alam sa Islam, ay ang tingin nila sa mga taong nag-aaral ng Islam ay mga taong mga backward, walang mga katagan ng mga tao. Yan nilang kapag-i sa gitano na gitano pagkatapos sa kanong kapag-i na yawa kami naman insyaAllah subhanahu wa ta'ala itawag ito sa ginawa yung mga sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi na nanggaling sila sa ship, yung mga kasamahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panahon nila ay nanggaling sila sa ship, nanggaling sila sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sina Abu Bakar, si Umar radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, si Uthman, si Ali lamang ang nabanggit na isa sa khulafa'ur rasyidun na hindi kailanman hindi siya nakapagpatirapak sa mga ribulto. Pero tingnan natin ang ginawa ng Quran sa kanila. Nung sila ay matuto ng Quran, sinabuhay nila ang Quran. Sa loob lamang ng 23 years na pamumuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay naging tanyag ang Islam. Naging malaya ang mga tao. Lumawak ang lugar ng mga kamusliman. Hanggang umabot ang mga Muslim sa Europe. Hindi ito mahabang panahon. Hindi umabot ng 100 years ay napabagsak ng mga Muslim ang malaking gobyerno ng ship, ang Dawlatul Furs at saka Dawlatul Rum. Kaya ngayon ang ginagawa natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin tinatarbiya ang ating mga anak sa tarbiyang Qur'aniyah? Upang ibalik natin ang panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upang makasabay tayo sa tinatawag natin ngayon na An-Nahdatul Qur'aniyah Al-Alamiyah. Yung tinatawag natin na pagbabalik na ano ba yung tawag yung pagsigay ng Quran? Ha? Pagliwanag ng Quran dito sa mundo, insyaAllah. Tayong mga Bangsamoro, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay sasabayan natin ng mundo. Sasabayan natin ng mga Muslim. Mapaarabon man ito o hindi, ay sasabay tayo sa kanila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na ipakita natin sa Allah, ipakita natin sa buong mundo na may mga Bangsamoro, mga anak ng Bangsamoro, babae man o lalaki, na kaya nilang makipagsabayan sa anumang kompetisyon ng Quran ng pang-internasyonal. Ipakita natin ang tarbiyah Qur'aniyah dito sa ating bansa. Hindi lang yung tinatawag na mga kompetisyon kasi yan bilang mga encouragement lang yan sa mga mag-aaral ng Quran. Pero ang totoo, ipakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magbabalik loob tayo sa kanyang kitab, sa kanyang Quran. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in udtum udna, kapag kayo ay babalikan namin kayo. Kung magbabalik loob kayo sa Quran, ay babalik kami sa pagtulong sa inyo.
Balikan kayo tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan makna ng balinganan sa kitab Allah ta'ala. Balinganan ng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balinganan sa aqidatu as-salaf as-salih. Balinganan sa panindigan ng mga salaf as-salih. So ginapagagaman ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala alaihim, sa mga tabi'in, aming katubed ng tulad tanong. Balinganan naman sa tiko-tiko sa agama na udna tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Pasad Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gunapan niya na marami sa kita, na marami sa atin ng mga Muslim dito sa mundo na gustong maibalik ang izzatul Islam. Gusto nilang ibalik ang Islam kung paano maging malakas ulit ang mga Muslim. Dalawang kalima lang ang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na solusyon. Wa in udtum, udna. Kung babalik kayo sa Quran, udna ila nusratikum. In udtum ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-aqidah as-sahiha. Idza udtum ila kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ila dinil haqq, udna ila nusratikum wa tanjihikum. Pangako yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya kayo mga anak namin, mga kapatid namin, mga mag-aaral, huwag niyong ilagay sa inyong mga puso na itong ginagawa niyo ay para lang sa inyong mga sarili. Hindi. Ito ay para sa inyong mga ummah. Para sa inyong ummah. Ngayon, pwede kami ang tinitingala niyo bilang nagtuturo sa inyo. Gusto namin sa future, gusto namin sa kinabukasan, makikita namin kayo na mas kayo na ang maalam sa aming mga guro niyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nakatawakwa. Wasilu hadha tariq. Tariqul ilm. Tariqul ilm nur ya shabab. Ngayon nasimulan na ninyo ang magpag-aaral ng Islam ng totoo. Italos ko dito. Ipagpatuloy ninyo ang daan. Gusto namin, makikita namin itong mga maliliit na mga bata ngayon. Makikita namin bukas na kayo naman ang mga tatawagin mga doktor. Kayo na naman ang tatawagin mga ulama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kayo ang tatawagin mga leader dito sa ating lugar, dito sa Bangsamoro, dito sa Pilipinas, na bilang mga taong magtatanggol sa karapatan ng Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang isipin na ginagawa niyo para sa inyo lamang. Para sa inyo, para sa inyong bahay, para sa inyong mga magulang, at para sa ummah Islami. Gusto natin mag-ambag, insyaAllah. Gusto natin i-ambag ang ating kakayanan para magbalik natin ang izzatul Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang mga Yahudi ay lahat ng mundo, hindi lang Palestine ang kanilang ginigera ngayon. Ang Yahudi, ang fikra Yahudiya, Suhuyuniya, ay nandito na sa buong mundo. Nandito na sa bahay ng ating mga bahay ng mga Bangsamoro. Nandito na sa cellphone ang fikra Yahudiya, Suhuyuniya. Kaya yan ang kina-counter natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dalawang kalima lang ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para ma-counter natin lahat yan. Dahil bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa in udtum udna, kasi yan ang ayat na yan ay dyan pinagit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unahan nito. Ang pagkasabi niya wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn. Pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala nitong mga Yahudi na ito ay magkakaroon sila yung magiging mataas. Magmataas sila, magmalaki sila dito sa mundo. At nangyayari na yung ganun. Ngayon, 2 beses silang magkaganyan. Kaya ngayon, makikita natin ang mga Muslim ay, kung titinan natin ang mga Muslim, sa tingin ng mga ibang tao, ang mga Muslim ay nasa ibaba ngayon. Pero, kung nasa puso natin ng iman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Basta saan sa puso mo ka supaltiya sa Allah. Saan sa puso mo ka suot Quran. Saan sa puso mo ka sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siya manupuso ka sa aqidatu salaf salih na insyaAllah subhanahu wa ta'ala wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Mga pangalan sa ating mga Islam, magpunta bigura sa niya. Kaya ni makna, nanyawa bitayatan, sa kanong mga wata namin, pamigay kanong, dahil kanong pagkarangan. Kayong mga bagong nakakatang ng Quran, wag na wag kayong, dahil kanong dalitan. Gawin niyong lahat para mababot yung Quran. Alam niyo, ang pinakamasarap dito sa mundo, ang magsalata ng mahaba na binabasa mo ng Quran na mula sa puso mo at wala lang sa ulo mo. Hindi ka tumitingin sa puso. Kung hindi niyo pa yung naramdaman, subukan niyo. Magsala kayo ng kahit anong sala, salat tahajjud o anuman sala, na magbasa kayo mula sa inyong sinaulo, mula sa puso niyo, at hindi kayo natatakot na magkamali dahil babot niyo ang Quran, ay isa yan sa pinakamasarap na feeling ng isang taong ating Quran. Hanggat hindi niyo maramdaman yan, sa kanong mga hufaz ng Quran Karim, hanggat hindi niyo kayang basahin ang Quran Karim, ang ghaiban min qulubikum, la tatawakkal. Ito muraja'a ya shabab, hadihi أو هذا مشروع العمر. مراجعة يا شباب مشروع العمر. hanggat hindi kayo mamamatay ay nasa مسؤوليتكم مسؤولية على عاتق الحفاظ الكريم حفاظ القرآن الكريم مراجعة القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. يعني معنى إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنورين من حفاظ إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم sumumpah ating mahal na propeta na ang Quran ay mas madali ito makaligtas kaysa isang pamilya. Mas mera pa sa kabo, mas mera pa sa sapi, mas mera sa mano. Ang Quran. ولذلك يا شباب أوصي نفسي وإياكم بكثرة المراجعة. أكثروا من قراءة القرآن الكريم. أكثروا من قراءة القرآن الكريم. Kahit kapagod tayo, walang problema. Magpagod tayo. Dahil sa yawm al-qiyamah, yan ang magiging abogado natin. Yung hindi natin pagtulog sa pagmuraja'a ng Quran. Dahil sabihin ng Quran sa amam Allah, doon sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, syafi'ni fihi. Sabihin ng Quran, sa hafidul Quran, sa yawm al-qiyamah, syafi'ni fihi. Ya Allah, ipasyafaat mo sa akin ang hafidul Quran na yan. Dahil mana'tuhu min al-nawm. Sa ako ang dahilan kung bakit hindi siya natulog doon sa mundo. Upang isa ulo ang Quran, isa puso ang Quran. Ya shabab, مشروعنا هذا ليس للدنيا حسب. مشروعنا هذا يا شباب مشروع نقتطف ثمارها يوم القيامة بإذن الله عز وجل. Hindi matawag ng hafidul Quran Karim, totoong hafidul Quran, ang hindi matawag doon sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa yawm al-qiyamah, doon pa natin makikita, malalaman kung sino ang tunay na hafidul Quran. Kapag makasali ka doon sa programa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tatawagin ang lahat ng hufadul Quran Karim at mapapasahin sila at sila ay magtataas ng kanilang antas sa Jannah. Kapag hindi ka makasali doon, ibig sabihin hindi ka hafidul Quran. Wadih ya shabab, hindi ito pa para sa mga musulman. Ang Quran na ito na sinaulo ninyo at sa buhay ninyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hindi lang ito pang para sa mga mundong bagay. Oo, paano natin nakukuha mga mundong bagay dito? Dahil ang Quran, kapag binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay hindi na tayo maghihirap. Hindi, ibig sabihin ng paghihirap ay makikita natin wala tayong maranyang buhay.
Hindi. Ang tunay na kayamanan ng isang hafid al-Quran al-Karim ay al-ghina hahuna kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal ghina ghina an-nafs. Ang tinatawag na karamihan ng buhay, kayamanan ng isang tao kapag mayaman ang kanyang puso. Yung taong wala masyadong problema sa makamundong bagay. Kahit anong man ang kanyang estado ng buhay, yayaman man siya o mahirap siya, basta hafid ng Quran al-Karim, yan ang tinatawag mga taong mutmainni al-qulub. Kasi ang Quran ay pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Sino man ang susunod sa Quran ay hindi na yan maghihirap at hindi na siya maligaw, insyaAllah subhanahu. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala ala maqam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Taha ma anzalna alayka al-Quran al-Tashqa. قال العلماء هذه الحروف بعض العلماء فسروها بأن الله سبحانه وتعالى يقسم على هذه الحروف. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Hindi namin binabasa iyo ang Quran o Muhammad upang maging masalimuot ang iyong buhay. Ang ibig sabihin, ang taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran sa kanyang puso at kanyang sinabuhay ito ay hindi siya makakarama ng kahirapan dito sa mundo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pasensya niya kung medyo mahaba ang ating pagsasalita dahil gusto kong ipahayag sa ating mga anak, ipahayag sa ating mga magulang ng mga bata dito ng tapos ngayon na swerte tayo inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito na yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun mimma yajma'. Kung gusto mo makuha ang pinakamaigi, pinakamabuting bagay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, ta'alaw ila al-Quran. Ta'alaw ila tahfidh al-Quran al-Karim. Pag-aralin niyo ang mga anak ninyo. Kayo na mga magulang, o kung meron kayong mga kapitbahay na ang kanilang mga anak ay puro pinag-aral sa English, sana naman magbigay sila ng zakat. Kung meron silang 10 anak, kahit isa lang, at papasukin na dito sa Ubebeka. O kahit saan markas takfir ng Quran al-Karim sa bangsa mo, insyaAllah. Kahit zakat lang, dahil nakikita ninyo itong mga anak ninyo. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wa bibarakatil Quran al-Karim alladhi fi qulubihim, ay magiging ilaw sila ng inyong mga tahanan. Dahil itong Quran na ito ay nur, sigay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم. Itong Quran na ito ay nur, ilaw. Kaya kayong mga magulang, sa kanong dito tumawag sa ginawa pa makas kanong ipasalay kursi. Mas day na kasturan sa mga pangalit. Dito sa atin, naghanap ng drug addiction. Kahit sa ano ba, pagkayuta ko siya sa inyo na get away with na masik na kita sa meto ng akal yung mga tao. Okay? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ubasiro ko, good news sa mga magulang. Kung gusto niyo marihab ang inyong mga anak, mapalayo sila sa masamang bisyo, ta'alaw ila maratid at-takfir. Dito rin sila pag-aralin. Wala kaming nakita ang hafid al-Quran dito na nagsisigarilyo, insyaAllah. Walang hafid al-Quran na gagawa ng masyadong mga karumal-dumal na bagay. Pero yung mga pagkakamali ay hindi mawawala sa atin. Ala uzaki ala Allah ahada. Pero yung magiging problema masyado ng ating yung community ay wala tayong makikita hafid al-Quran na gano'n. Pinangako namin yan sa inyong mga magulang, kaya huwag nyo kaming pasubuhin. Huwag mong pasubuhin ng idara ng pagkakabay na o mga ibig. Barakallahu fikum jami'an. Alam niyo, emotional ako magsalita ngayon dahil gusto kong ipaintindi sa atin
na itong Quran na ito na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung pinakamagandang hadiah ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanggap natin. Walang katulad. Kung kahit sino man magsabi sa atin na kasinungalingan yung sinasabi natin, ay malalaman natin. Dito yan sa puso. Wadih syabab, barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim, wa ja'alallahu wa iyyakum wa nafa'allahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Amin dito na lamang. Pasensya na kung medyo mahaba ang aking pagsasalita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, napakaganda ng paalala ni Ustaz. So, noon pala, kumbaga pa-converters lang ko ba? Mali pala yung sa isipan ko dati na yung mga Muslim is gano'n. Terorista, nag-agit na promsa, bumapatay ng tao. Mali pala. Yung totoo pala Muslims ganito, yung mga Muslims partiya, mabuting pag-ulay, may mabuting puso. Kaya tayo ng mga kapwa mo, mga mag-aaral, at kapwa mo ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ay ating papakita sa mga tao, na hindi nila nasasaksihan ang totoo kung ano ang tunay na Muslim, kung ano ang tunay na Islam. So totoo yung sinabi ng Ustaz kanina, na tayo ng mga bangsamoro ay naapakan at sinasabuhan ng mga kernano o kumbaga terorista. So yun ay susunod natin, kung ilang yung, kumbaga advertise lang, isusunod natin yung